Sinong sikat na Filipino singer ang naaalala ninyong kumakanta habang lumiliyad o nagba-backbend backwards? Siyempre, walang iba kundi ang Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales. Tara, samahan niyo kong malaman natin to. Come on, let's go! Pero bago yan, hello kapwa Filipinos all over the world! Welcome to Pusong Pinoy po channel, providing different information about Filipino culture, celebrities, singers, athletes, at marami pang iba. Please like and subscribe at mabalik nga tayo. Sino ba si Pilita Corrales? Si Pilar Garrido Corrales, o mas kilala bilang Pilita Corrales, ay ipinanganak noong August 22, 1937 sa Lahug, Cebu City. Ang kanyang mga magulang ay sina Jose Corrales at Maria Garrido. Ang kanyang pinsan ay si Annie Corrales na naging Miss Philippines noong 1957 at kinasal sa negosyanteng si Eddie Woolbright. Nag-aaral si Pilita Corrales sa Colegio de la Immaculada Concepcion sa Cebu, kung saan siya unang nakilala sa kanyang kahusayan sa musika. Matapos nito ay nag-aral naman siya sa isang finishing school or charm school sa Espanya sa Colegio Mayor de Padre Poveda. Noong 1957, sinimulan ni Pilita ang kanyang karera sa musika sa Australia. Sa kanyang pagdating doon, agad siyang nakilala sa Victoria Television Circuit. Ang kanyang unang malaking hit ay Come Closer to Me ay naging bahagi ng isang koleksyon ng nagtampok sa kanya bilang isa sa mga grand dames of Victorian radio and television. Ang kanyang mga awitin ay naging tanyag sa mga tagapakinig sa Australia at ito ay nagbigay daan sa kanya upang makilala sa mas malawak na entablado. Nakapag-record si Pilita ng 3 LPs o long-playing vinyl record sa huling bahagi ng 1950s at unang bahagi ng 1960s. Ito ay Pilita with Arthur Young, Pilita Tells the Story of Love, I'll Take Romance, at This is Pilita sa ilalim ng Astor Records. Bilang isa sa mga nanguna noong mga early years ng television sa Australia, ipinangalan sa kanyang isang kalye sa Victoria sa Melbourne, Australia. At na-feature din si Pilita at ilang mga pioneering female artist in Australia sa second episode ng highly acclaimed TV special na Love is in the Air na pinalabas sa Australian Broadcasting Corporation or ABC. Noong 1963, bumalik si Pilita sa Pilipinas upang magpursu naman ng career in the Philippine music industry. Sinimulan niya ang kanyang karera sa radyo sa pamamagitan ng pag-host sa programang La Taverna sa DZPI, kung saan siya ay kumakanta ng mga Spanish songs at tumutugtog ng gitara. Regular din siyang nagtatanghal sa stage show sa Manila Grand Opera House. Lumabas din siya sa mga pelikula, karamihan ay musicals. Ang kanyang debut na pelikula ay sa lead role ng 1968 film na Miss Wow Wow at sinundan pa ng 11 na pelikula sa loob ng 2 taon. Madalas din si Pilita magtanghal para sa Seeing Stars with Joe Quirino sa IBC Channel 13 pagkatapos ng martial law years, kung saan ipinakita niya ang kanyang galing sa pag-awit ng mga kantang Espanyol, Ingles, Cebuano at Tagalog. Nag-produce din ang Aquarius Record Philippines ng isang compilation ng mga kantang Espanyol ni Pilita sa CDs tulad ng Noche de Ronda at Vaya con Dios. Ang kanyang signature song na A Million Thanks to You ni Alice Doria Gamila ay isinalin sa 7 wika. Nag-record din siya ng mga kantang komposisyon ng mga Pilipinong kompositor tulad ni na Danny Holmsen, George Canseco, Willie Cruz, Ryan Cayabyab at marami pang iba. Sa ilalim ng Vicar Records, ininterpret ni Pilita ang maraming classic Filipino songs at ipinakilala ang mga ito sa mga batang henerasyon.
Alam niyo bang si Pilita Corrales ang unang Pilipino na kumanta sa Caesar's Palace? Ito ay dahil sa personal invitation galing kay Sammy Davis Jr. Sa kanyang concert sa Caesar's Palace sa Las Vegas noong late 70s, si Pilita ay kumanta ng Spanish, English, Cebuano at Tagalog songs na conducted at arranged by Ryan Cayabyab. Tunay ngang isang world-class performer itong si Pilita Corrales. Isa sa mga pinakatanyag na kanta ni Pilita ay ang kantang Kapantay ay Langit na isinulat ni George Canseco. Ang kanta ay unang isinulat bilang You're All I Love, isang English song na ginawa para sa segment show na Your Evening with Pilita. Bago pa man maging tanyag sa Pilipinas, nang ito'y isalin ni Canseco sa Tagalog, ito ay naging isang classic song na hanggang ngayon ay kinikilala pa rin. Noong 1965, tinanggap niya ang Philippine Citizens Award for TV bilang Best TV Female Performer. Ang kanyang kahusayan sa musika ay nagdala sa kanya ng marami pang parangal tulad ng Cecil, Aliw Tinig at Awit Awards. Noong 1990, tinanggap niya ang Merit Award mula sa FAMAS Awards at noong 1991 naman ang Lifetime Achievement Award mula sa Philippine Association of the Record Industry para sa kanyang kontribusyon sa pagpapakilala ng musikang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Siya rin ang unang Filipino na nanalo sa isang international music festival nang makuha niya ang Best Performer Awards sa unang Tokyo Music Festival noong 1972. Dahil sa kanyang kasikatan, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong Asya, tinagurian si Pilita bilang Asia's Queen of Songs. Ang kanyang husay sa pag-aawit at ang kanyang malambing na boses ay minamahal ng maraming tao. Nagkaroon din siya ng maraming international tours at nag-perform sa iba't ibang bansa tulad ng Japan, Hong Kong, Thailand at marami pang iba. Sa bawat pagtatanghal, ipinapakita ni Pilita ang kanyang galing sa musika at ang kanyang kakayahang maghatid ng damdamin sa kanyang mga tagapakinig. Noong 2006 naman ay napili si Pilita ng Associated Broadcasting Company or ABC Channel 5 at Fremantle Media na maging isa sa mga celebrity judges para sa unang nationwide search para sa Philippine Idol. Kasama niya sina Ryan Cayabyab at Francis Magalona. Siya rin ay naging judge sa first Asian Idol na ginanap sa Indonesia, representing Philippine Idol. Sa personal naman na buhay ni Pilita Corrales ay meron siyang dalawang anak na sina Jackie Lu Blanco at Ramon Christopher Gutierrez na parehong kilalang personalidad sa industriya ng pelikulang Pilipino. Si Pilita ay nagpakasal kay Gonzalo Blanco, isang Spanish executive businessman noong 1963. Ngunit sila din ay naghiwalay habang bata pa noon si Jackie Lu Blanco. Ipinanganak naman ni Pilita si Ramon Christopher Gutierrez noong 1971 na kilala bilang ama ni Janine Gutierrez. Siya din ay anak ng sikat na Filipino actor na si Eddie Gutierrez. Si Pilita ay meron din isang adopted son na si VJ. At noong May 22, 2001 ay nagpakasal muli si Pilita Corrales kay Carlos Lopez na isang negosyanteng Paraguayan or Australian. Sa loob ng mahigit na 6 na dekada, si Pilita Corrales ay nag-iwan ng isang malalim na bakas sa industriya ng musika. Ang kanyang mga kontribusyon sa music industry ay kinikilala hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Siya ay isang tunay na international artist na nagdala ng karangalan sa bansa. Ang kanyang tagumpay ay patunay ng kanyang dedikasyon, talent at pagmamahal sa musika. Sa kanyang mga kanta at pagtatanghal, si Pilita Corrales ay mananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Ano ang naaalala mo kapag narinig mo ang pangalang Pilita Corrales? Isa ka rin bang fan ni Pilita? Nakita mo na ba siyang magtanghal?
Share mo naman yan. Please comment down below. Maraming salamat sa panonood. Thank you! Please don't forget to like and subscribe to Pusong Pinoy Po channel for more videos na mapapasabi kang ay Pilipino. Until next time, take care, ingat palagi, and see you in the next video. Narito ang aabangan natin sa channel na ito. Kung may tambalang Guy at Pip, meron ding tambalang V at Bot, ang love team nila Vilma Santos at Edgar Mortiz. Paano ba sila nabuo at anong nangyari sa love team nila? Tara, samahan niyo kung malaman natin to. Come on, let's go!